bundok. So so napakaganda itong itong tatalakayin natin na ang kanyang pinahayag sa Sermon on the Mount na ito. Ito po yung sa verse 1. Nang nakita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad. Verse 2, at siyang nagsimulang nagturo sa kanila. So, dahil po sa mga pinakita ng ating Panginoong Hesus sa sa ang mga pinakita ng ating Panginoong Hesus ay naging tanyag siya na kahit sa ang dako ng ang ating Panginoon ay na naging tanyag siya, kumbaga nakilala na siya ng lahat na ang ating Panginoong Hesus ay meron pong kapangyarihan. Kaya nang dahil nakita niya kahit saang sulok pumunta ang ating Panginoon, yun po ay maraming sumusunod sa kanya. So, ang nakalagay po doon sa English is yung seeing the multitude. So, it means napakaraming tao, hindi lang po 10 or 20, mas marami pa po. Kasi nga yung ginamit ay multitude. So, kaya umupo at umakyat ang ating Panginoong Hesus at naupo at sinabi niya roon, at ang lahat ng ito ay galing pa po sa iba-ibang dako ng bansa, ng ibang lugar po. Kaya kung titingnan natin dito sa Mateo 4:25, ang nakaano dito is dahil dito sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea at maging sa ibayo ng Jordan. So makikita natin dito na ang tagasunod ng ating Panginoon ay kahit saan siya naroon, balitang-balita ito. Kahit pa na malayo, di nila alintana yung kalagayan para lang matunghayan or makita or ma-witness yung kapangyarihan po ng ating Panginoong Hesus. So, maganda yung pinapakita ng ating Panginoon Hesus sa platform niya, itong doon siya umupo at nangaral. Doon na po siyang nag-umpisa nangaral. So, makikita natin dito ang ating Panginoong Hesus at ito po yung kung titingnan po natin sa sa ating mga Kristiyano, sobrang laking impact po 'yun sa buhay ng mga Kristiyano noon na doon pinakita ni Mateo, yung writer ng mensahe, kung sa ito ay isa ito na gagamitin ng mga tao sa pang-araw-araw. So, mapalad po tayo na tayong lumalapit sa ating Panginoon at patuloy po tayong nananahan at nakikinig sa kanyang mga salita. So, ganun din po nung panahon noon na nananabik sa mga turo ng ating Panginoong Hesus. So, ito nga po sa verse 3, ang sinabi dito ay, mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. So, napakaganda yung mensaheng ito na pag sinasabi bang blessed or mapalad, paano ba ang kapag blessed tayo, masasabi ba natin blessed tayo kapag tayo'y nakasimangot, di ba? Tapos yung marami tayong problema, nasasabi bang blessed tayo? Hindi, di ba? Kaya nga kahit na may mga problema tayo or may mga pinagdadaanan tayo ay kailangan pa rin na ipagpaubaya natin sa Panginoon. Yung sinasabing blessed na may joy pa rin sa puso natin na kahit na meron tayong pinagdadaanan ay patuloy pa rin nating ipagkakatiwala yun sa ating Panginoong Hesus. So, yun yung blessed na ito, yung
ito yung promise ng ating Panginoon sa kanyang mga disciples or tagasunod. Kumbaga, mapalad ka na wala kang inaangkin or yung wala tayong inaasahan na talagang wala tayong inasahan kundi ang Panginoon lamang. Yung wala kang maipagmayabang, yung wala tayong itatangkilikin sa ating buhay na yung nakikita natin na di tayo nakakadepende sa ating sariling kalakasan. Kumbaga, poor spirit. Yun sa English po yun. Yun yung wala tayong masasabi na meron tayo sa sarili natin, kundi lahat ng iyon ay galing po sa ating Panginoong Jesus. Kumbaga, we are nothing. Kung wala po tayong Panginoon sa buhay, ay walang-wala po tayo. Kaya dapat po, nakadepende lang po tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. So, ito lang po yung halimbawa na sa, 'di ba, sa current situation natin ngayon na, halimbawa, naghihirap po tayo, mahirap po yung sitwasyon natin. So, hindi lang sa spirit, kundi sa pamumuhay. Kumbaga, wala po tayong ibang inaasahan, kundi magtiwala tayo sa Panginoon ng buong buo. Dahil ang mga pangako ng Panginoon natin ay totoo naman mula noon hanggang ngayon po. Kumbaga, di gaya sa ating mga tao, di ba? May mga pangako pa nga tayong napapako, yung mga hindi natin na susunod sa mga mahal natin sa buhay. Minsan may mga sinasabi tayo, tapos um, hindi rin naman natin natutupad. So, hindi kagaya sa ating Panginoon po na andyan lang yung niya. Basta ipagkatiwala lang natin sa kanya ang lahat-lahat. At maidagdag ko lang po dito na sa Isaiah 41:10 po na ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palakasin kita at tutulungan. Iingatan kita at ililigtas. Kumbaga yun yung mga pinangako ng Panginoon sa atin na dapat nating pangahawakan. So, yun na nga kanina, natuwa din ako kay Sister Ninya, yung sinabi niya na ang lahat ay, di ba, yung nasabi niya nung nakaraan na walang-wala na nga silang bigas. Tapos, praise the Lord, may dumating na bigas sa kanila. Yung sabi niya na last saing na lang nila yun. Praise God. Kasi nga, di ba, pinoprovide talaga ng Panginoon sa atin ang lahat-lahat. Basta ipagkatiwala lang natin. So, ang sabi din dun sa Biblia, di ba, sabi din na, you are blessed. You are happy, you are blessed. So, kailangan meron talagang joy sa puso natin. Yan po. At dito po tayo sa sa verse 4 po na ang sinabi dito ng ating Panginoong Hesus na pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. So, parang yung mapalad, yung nagdadalamhati. Parang ito po yung nagdadalamhati ka or nalulungkot ka sa mga nagawang, halimbawa yung nagkamali tayo, nandun yung magko-confess tayo na ng buong puso natin. Yun po yung andyan agad yung nagko-confess tayo na yun yung ina-acknowledge natin na tayo'y nagkakamali. Yun po yung sinasabi natin sa Panginoon, yung godly sorrow, na hindi yung worldly sorrow na di tayo nakitaan ng pagkakamali, di ba? Kailangan kapag humihingi tayo ng kapatawaran, yung nakikita ng Panginoon na may pagpakumbaba at may yung may pagsisisi na buong puso mong pinasisisihan ang lahat. Yung godly sorrow na nagdadala sa atin ng kaligtasan. Kasi yun naman talaga, di ba, kapag humihingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon ng buong puso, kahit na paulit-ulit tayong nagkakasala, andyan pa rin yung pag-confess at paghingi ng kapatawaran, pag-amin ng ating mga kasalanan. Yun po. Yung isang halimbawa ko na lang po dyan na yung sa Lucas 18:9-14 po. Yung isang pariseo at saka isang maniningil ng buwis. So,
Anuhin ko lang po 'yun, yung konting ano lang, yung sa yung Pariseo at maniningil ng buwis, yung dalawang lalaki pumasok po sila sa templo upang manalangin. So, tumayo ang isang Pariseo, dito po sa verse 11, tumayo ang Pariseo at nananalangin ng ganito, "O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na magnanakaw, mandaraya, mangangalunya, kaya'y katulad ng maniningil ng buwis na ito." So, verse 12, "Dalawang beses akong nag-aayuno sa isang linggo at nagbibigay ako ng ikasampung bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantalang ang naniningil ng buwis naman ay nakatayo sa malayo at di man lamang nakatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinabi, O Diyos, kung mahabagin, um, O Diyos, mahabag po kayo sa akin. Sa isang makasalanan, sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing matuwid sa harapan ng Diyos at hindi ang Pariseo. Sapagkat ang sinumang mapagmataas ay binababa at magpapakumbaba at ang nagpapakumbaba ay itinataas. So makikita natin dito yung kung paano umano yung isang Pariseo para siyang siya yung halimbawa ng worldly sorrow na sinasabing inaano niya parang gino-glorify niya yung ano niya, yung sarili niya na isa siyang matuwid at walang kasalanan. Iyon na nga lang yan, 'di ba? Yung pagkaano niya sa isang maniningil ng buwis, isa na yung panghuhusga sa ginagawa niya. Na hindi niya naman alam kung ano ang nasa puso yung naniningil ng buwis. Kaya yun doon naman sa naniningil ng buwis na siya para siyang nagluluksa na humihingi ng kapatawaran sa mga kasalanang kanyang nagawa. Kasi inaamin niya. Mas mabuti pa nga yun na aaminin natin kung ano po yung mga nagawa nating kasalanan. Mas maganda yung naghihinagpis tayo na iniiyak natin sa Panginoon. Kung ano yung mga nagawa nating kasalanan, mas pakikinggan pa tayo ng Panginoon pag ganun po. Kasi ang Panginoon ay nakatingin po talaga sa ating puso. Di gaya na halimbawa yung kunwari tayong humihingi ng kapatawaran pero hindi naman sa puso natin, tapos ulit-ulitin din naman natin, wala din po yun, di ba? Di ba po ba? Amen. Um, kumbaga, ang lahat ng mga ng ating Panginoon ay kailangan talaga ay ang pagpapakumbaba, lalo na pag nasa harapan niya, na mananatili tayong tapat sa Kanya. Ayan po. Dito po tayo sa verse 5. Yun na po yung sabi dito na pinagpala ang mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. pinagpala ang mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. So parang ang ano dito is parang kinamumuhian ng Panginoon. Iyon na nga, kinamumuhian ng Panginoon ang mapagmataas. So, sa buhay natin, malalaman natin ang pusong mapagpakumbaba kapag tayo'y ititest. Madali lang kung tutuusin, madali lang naman sabihin na tayo'y mapagpakumbaba, di ba po ba? So, kapag ititest na tayo, kapag yung may mga pagsubok na tayo na kumbaga kaya nating lunukin ang mga pride natin. Kung sakaling halimbawa, yung mga may nanlalait sa atin, kaya nating lunukin ang ating mga pride na kapag nasa tama tayo, di po ba? Yun po yung mahirap eh. Pero kung ang pagtuturo ng ating Panginoon as a Christ life ay magagawa natin yun
ibang-iba talaga kapag nasa Panginoon ka kasi nga 'di ba, um, ang Panginoong Hesus nga yung nahirapan siya, yung dinuraan siya, yung mga time na pwede naman siyang magrason, pero 'di ba nangingibabaw po sa kanya yung humbleness humbleness niya at ang pagmamahal niya sa atin. So naway turuan tayo ng ating Panginoon na may pusong mapagpakumbaba. Um, Gusto ko lang po idugtong dito yung ano, yung sa Epeso 4 verse 2 po, ito po yung sabi niya, ah, kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. So, 'di ba? Talagang utos ng ating Panginoon yung mapagpakumbaba. Yun na nga yung may nagsabi kanina, ewan ko kung sinong sister yun kanina, na mahuminahon at magiging ilaw at asin tayo sa iba. Kumbaga sa pagiging Kristiyano natin, born again Christian, importante talaga yun na makitaan tayo ng pagpapakumbaba. Kasi paano maniniwala ang tao sa atin, 'di ba po? Kapag hindi tayo makitaan ng ano, kapag may kaaway tayo ay agad-agad tayong nagre-react. Diyan kasi malalaman, diyan tayo matitest kung gaano kataas yung kung gaano kahaba yung ating pagpapakumbaba, 'di po ba? Kasi minsan ang hirap no, lalo na kapag wala ka sa Panginoon. Yung kunting ano lang, kunting mali lang, napasigaw ka kaagad or napamura, gano'n. Kasi ako sa sarili ko, danas na danas ko po yun kung ano ako dati, nung wala pa ako sa Panginoon. Sobrang, sobrang, alam mo yun, yung mahilig ako magmura. Lahat ng lahat ng mga hindi maganda, hindi kaaya-aya, lahat ng kung ngayon maiisip ko yun, alam mo yun, parang nanindig yung balahibo ko na sobrang kinamumuhian pala talaga ng Panginoong Hesus yun. Na dati-rati kahit nga sa pagdadasal, hindi ko nagagawa yun. Kasi nga alam kong may kasalanan ako. Kumbaga parang wala akong maiharap sa Panginoon. Kaya ibang-iba kapag nasa Panginoon ka, sobrang layo kasi yun na nga kailangan nating magiging Christ life, yung magiging ano tayo, ah, maging banal tayo sa harapan ng Panginoon. Although nagkakasala tayo araw-araw, araw-araw po yun. Pero ibang-iba kapag nasa Panginoon ka na, ay alam mo yon yung kapag nagkamali ka or ano, nandyan agad-agad yung confess, yung nagsisisi ka sa mga pagkakamali mo. Kumbaga hindi sa lahat ng panahon na yun na nga yung lagi kang nagkakasala na parang wala lang sa'yo. Kasi yan ang buhay ko dati. Sobrang magulo, sobrang wala, parang wala kang peace of mind sa araw-araw mong pamumuhay, lalo na kapag may kaaway ka. May ako dati, kaaway. Ang gagawin ko pa niyan is magpo-post pa yan sa FB. Magpo-post pa ako yan sa FB. Tapos, dyan pa yun, magwawala ako yan. O di kaya kapag nasa Pilipinas ako, talagang susugurin ko pa yun. So, dyan malalaman kung wala tayo sa Panginoon, Kaya ito yung sinasabing, pinagpala ang mapagpakumbaba. So, sa ngayon nga po ay ang daming nagtataka na sa akin na tahimik na daw ako. Ayun, wala na daw akong ingay. Although mahirap paniwalaan kasi nga bago pa lang naman po ako eh. Mga ilang buwan pa lang naman po ako na nagaganito, nagba-Bible study. Yun po, pero sobrang blessed ko dahil napunta ako dito. Ito yung sinasabing blessed. Sobrang blessed po ako sa buhay ni Ate Rose na siyang nag-akay sa akin dito. Kina Sis Beverly, kina Sis Irene. Isa po silang naging instrumento po sa buhay ko na nagiging maaliwalas sa pagiging isang Kristiyano po.
So, kung tutuusin, madali lang naman po ang sabihin na ako'y Kristiyano na pero hindi nakitaan sa ating mga sarili. Ang hirap po talaga kapagka hindi ka totoong, ano sa Panginoon, yung hindi ka totoong buong puso mong isinurinder sa Panginoon. Ibang-iba pala talaga. Kasi dati-rati po ay isa na rin naman akong born again Christian, pero hindi po ganito na parang ano, dati-rati kasi parang baliwala lang, nawawala ako, bumabalik, nagkakasala, ayun, nagkaroon ako ng karelasyon kahit na meron akong asawa. Gano'n. Pero nagsisimba pa rin ako, nag-aano pa rin ako, pero alam mo yung hindi gano'n, iba pala talaga kapag yung sinurinder mo ang lahat kay Lord na buong puso mong ano. Kaya ang lahat ng yung mga pagkakamali mo ay binitawan mo na at um, kinonfess mo sa Panginoon na ikay nagkasala at yun na nga ang connection kanina yung doon sa nagdadalamhati. Iniyak ko yun sa Panginoon. Iniyak ko yun sa Kanya at ayun, nasa Kanya naman uh, aaliwin Kanya at iko-comfort. Hanggang sa unti-unti Kanyang binago. Kasi hindi natin kayang magbago na wala ang Panginoon. Unang-una po yung relasyon natin sa Panginoon. Ang hirap po kapag wala tayong personal na relasyon sa Kanya. Hindi tayo pwedeng mag-ano lang sa sarili natin. Yung sa sarili lang natin, hindi natin po kaya. Kaya ito lang po, maraming salamat po at maraming salamat at nabigyan po ako dito ng pagkakataon na magsalita. Meron lang po akong isang idadagdag na verse dito sa Santiago. Santiago 4 verse 10, sabi dito, magpapakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. So, praise God. Yun po yung ano ng pagpapakumbaba. Ang lahat po ng nagpapakumbaba ay itataas ng Panginoon. So, di ba meron nga ano dito sa Bible na ang mga mapagmataas ay binababa ng Panginoon. Ang mga mapagpakumbaba ay tinataas ng Panginoon. Yun po. At gusto ko rin po magpasalamat kay Sis Irene na siyang isa din akong ginaid kasi nga parang naano ako na first time kasing ganito na nagsalita ako. Kaya maraming salamat din po sa opportunity na ito na binigyan ako ng pagkakataong magsalita dito sa ano ng Panginoon. Kaya praise God, purihin ng Panginoon. Mag-pray po tayo. Dear Lord, Heavenly Father, Lord, maraming salamat po na sa mensaheng ibinigay mo sa amin, Lord Jesus. Lord, maraming salamat na binigyan mo po ako ng pagkakataon na maihayag ang iyong salita, Lord Jesus. Lord, maraming salamat at naway turuan mo po kami ng pusong mapagpakumbaba, ng pusong na inaamin kung ano po yung aming mga kasalanan. Lord, naway patuloy mo po kaming turuan, araw-araw po na nandyan ka po para sa amin. Naway i-bless mo po ang bawat isa sa amin. Naway Lord, ang bawat salita na aming narinig ay tumimo sa aming mga puso at naway isabuhay ng bawat isa sa amin. Lord, maraming salamat po sa salita na iyong sa salitang ipinahayag mo po sa amin. Maraming salamat po sa pagmamahal mo sa amin na ito kami nagsusumiksik sa iyong salita at salamat po sa pag-aaliw mo sa amin sa tuwing kami ay nakakaranas ng mga problema, Lord Jesus. Lord, alam ko, Lord, na hindi mo kami pababayaan at ang lahat ng ito ay hindi po namin kaya nang wala ka, Lord Jesus. Kaya ang lahat ng ito, Lord, ay pinagkakatiwala namin sa iyo at dinudulog po namin sa iyo lahat-lahat ng aming mga bigatin sa buhay, Lord Jesus. Lord, maraming salamat. Ang lahat ng ito, Lord, sa iyo lamang ang kapurihan. Pasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you po.